Iparinig ko po sa inyo ang opisyal na pahayag ng Malacanang mula kay Undersecretary Claire Castro, Malacanang Press Officer, tungkol sa isyu ng paninira, pagdadamay sa pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Nakikirami po kayo sa kailang pamilya, pero talaga nabubulabog ang kailang pamilya dahil sa fake news na ginagawa ng mga anti-Marcos group. Pakinggan mo yung paliwanag ni Joseph Castro. Lungkot. Nalulungkot siya. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ayan o. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, Thank you sa ang RTBM. Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word "Miro." Yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasarang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Ayan o. Pakinggan po Kung natin. pwede po nating makita, Ayan, papakita pa nga yung video. Ayan. sa monitor. Ayan, kasama si March 8. Prasco. Makikita niyo po sa screen Yan o. na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Correct. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, Yan o. ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Yan o. Pero kahit ito po ay nasa Facebook, Hindi talaga, no? Fake news talaga. at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Grabe. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ayan o. Antindi. Wow. Kaya muli, pasintabi na po sa pamilyang Tantoco, respetadong negosyante at pamilya yan,
Nadamay na po sila dahil ginagamit po ng mga anti-Marcos na grupo na naninira sa gobyerno. Ginagamit po yung nangyari hindi maganda kay Mr. Tantoco. Malinaw yung sinasabi ni Claire Castro, Yosek, Malacanang press officer. Magkaiba ng hotel. Pinake ang police report. Pinalabas na may kinalaman sa First Lady, wala naman. Alam mo, ito common sense lang kung meron kayong alam. Ang Amerika, napakahigpit po ng batas dyan. Kahit suspect pa lang, kinukulong nila, hinuhuli na. Kung totoong merong kinalaman sa First Lady, sa palagay nyo, makakalabas ng bansa? Makakalabas ng Amerika yan? Hindi. Hiuhuli dyan, walang pakialam ang bansa ang Amerika sa kahit na sinong personalidad, basta lumabag sa kanilang batas at under investigation, kulong kaagad. Ganon sa kanila. O naka-uwi rito, nakabiyahe at kung saan ano mga ginagawa ng First Lady, ibig sabihin, wala talaga. Ngayon, babalik pa sila dyan dahil next week, papalis ang Pangulo. Siyempre, kasama ang First Lady. Hindi ka makakalabas at makakapasok ng Amerika kung meron kang problema. Siguro, ang mga nagsasalita nito, ito naman ho mga vlogger na nagpapaliwanag ng fake news na yan, nakakapunta rin siguro ng Amerika. Alam nila yun. Katulad ni Harry Roque. Pabalik-balik sa Amerika yan dati, di ba? Bakit niya kailangan ipakalat itong fake news na ito? Si Bobby Ticlaw, dating ambassador yan ng panahon ni GMA at yung iba pa mga vloggers. Kaya yung mga maliliit na mga vloggers na DDS, huwag kayong magpagamit niya sa mga personalidad na yan. Nabubudol kayo. Ayan, tama yung sinabi ni Claire Castro. Maawa kayo sa bansa, maawa kayo sa Pilipino. Niloloko nyo ang mamamayang Pilipino kasi hindi totoo, kinakalat nyo. Pati po yung mga troll, mga buzzer, yung mga member nila. Ayan, ilang araw po ako hindi nagsasalita sa isyong ito dahil alam ko sensitibo ang isyu. Kung walang opisyal na report ang US government, walang opisyal na report ang Philippine government, hindi ho yan talaga dapat binabalita dahil baka sumabit ka. Ay naniwala kayo doon sa mga fake news. O di, anong nangyari sa inyo ngayon? Niloko kayo, nagpaloko kayo. Ako, hindi ako naluloko ng mga ganyan. Kasi bago ako magtalakay, inaarang ko at iniintindi ko ang mga pinanggagalingan ng balita. Ito, totoo namatay, nawala si Tantoco, pero probadong buhay yon, pasintabi na kung ano man naman din problema nun, kanya lang yon at pamilya nila. Walang kinalaman ng Malacanang, walang kinalaman ng First Lady. Pero pinipilit nilang pagdugtungin, ikabit, at sinasabing may kinalaman ng First Lady ng ating bansa. Ayan o, malaking pambubudol panilinlang. Ayan o, official po. Nadinig naman ninyo, nakita nyo. Ang paliwanag ni Yosek Attorney Claire Castro. Kakahiya kayo. Maawa kayo na paano nyo na ipapakita sa inyong mga anak at sa inyong pamilya yung inyong pagsisinungaling. O baka naman pati yung pamilya nyo, mga sinungaling din. Baka yung mga anak nyo, asawa nyo, anak nyo, lahat ho ng membro ng pamilya nitong gumagawa ng kalokohan ito, malamang sinungaling din.